Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video, pag-usapan natin yung issue na na-encounter natin sa ating mga payout dito sa Facebook Reels or Meta. And ang dami nag-message sa akin regarding kung paano ba ma-recover yung kanilang payout, yung iba failed, yung iba still on process at hindi pa rin makuha. Well, pag-usapan natin to. Pero eto guys, yung nakikita nyo sa screen ko, ito yung pinaka-latest na issue ngayon dito sa sahod kay Facebook. So siguro sa sobrang dami na mga bagong update, lalong-lalo na sa monetization, is talagang pwedeng sumabay din ito. Lalong-lalo na dahil nagluwag po ulit si Facebook sa mga policy, ang dami din natin na-encounter na mga kumita gamit yung mga unoriginal content. Pero ito guys is yung sa issue ng payout. So pag-usapan natin to. May delay po. Actually, isang linggo yung delay na to. And possible, expected na natin kung nag-failed yung ating payout ngayon, by January na siya mag-credit sa next cycle of payout na siya. Sabi dito, due to technical issue that took place between November 18 to 27, part of your November payment will be delayed. Part lang naman. Pero yung iba guys, alam naman natin kapag talaga nag-failed, possible by next cycle na yan papasok or next sahod na. So yung earnings na nung November and then nung December, sasahurin na yan, which you'll receive in January, which include the remaining amount of November. So, siguro may update lang sila sa mga policy na naman kasi mag-end of the year na naman. And marami sigurong dapat ayusin sa Facebook. So, wala tayong magagawa kasi part lang naman tayo ng monetization dito. And ang magagawa lang natin dito is proper appeal, no? Yung mga uncredited payout natin, lalong-lalo na yung matagal. And ang dami ko din guys nakita na talagang mula 6 months, 3 months, hindi pa rin nakikredit ni Facebook. So, although na-appeal na natin ito, kailangan pa rin natin i-follow up yung ating issue sa support team o lalong-lalo na sa payout support. Kung kayo is naka-Meta verified, mas mabilis yung makakausap yung inyong Meta support or yung customer support. Pero again, hindi na din natin yung iba, base sa nakita ko, kahit verified sila, hindi din maayos yung sagot ng support. So, ang kailangan lang natin talaga is mag-create tayo ng form and then isend natin every day, no? And sana mapansin. So, luckily, yung iba na nasusolusyonan na naging successful yung payout nila, yun nga lang talaga, yung iba, kailangan ng konting pasensya kasi ang dami talagang creator ngayon na same problem din yung experience. So, kung medyo delay yung sahod natin, pero hindi naman at payable, huwag tayong mag-alala kasi nga may credit at may credit pa din yan ni Facebook. And then, pag-usapan na din natin ngayon yung bagong update, no, ni Facebook sa monetization. Sa mga nakakuha na ng requirements sa in-stream ads, sad to say guys, no, hindi na tumatanggap si Facebook ngayon ng invitation sa long-form video. Dahil nga po, meron ng bago yung content monetization. Kung kayo is hindi pa invited, at monetize naman kayo sa ads on Reels or in-stream ads, diyan muna kayo mag-focus. Pero kung kayo is bago pa lang gagawa ng account or magsisimula pa lang kayo, I suggest mag-focus ngayon kayo sa short videos kasi nakikita ko yung potential. Ang dahil ko nakita na nag-generate talaga ng thousands of dollars using short videos. And sa long-form video, siguro pwede kayo mag-upload ng mga pailan-ilan. At least, di ba, meron pa ring data na nakukuha si Facebook. Or meron pa rin tayong analytics dun sa mga long-form video natin and then sa short-form video. So, pakita ko lang sa inyo yung dashboard natin and then may mga ganito, may mga some issue na nakikita kayo. Pero kung hindi naman affected yung monetization nyo, huwag kayong mag-alala. Ano lang to, yung mga recent or yung mga old issues natin from past posted videos natin is talagang nade-detect pa din ni Facebook. Lalo-lalo na yung mga copyrighted issue. Papakita ko sa inyo kung saan makikita yan. And then,
ito yung sample ng payout natin, ano. Kung kayo hindi pa invited sa content monetization, ganito pa din siya yung inyong makikita. So, sa Ads on Reels, actually, ito lang talaga yung pinaka nagge-generate ngayon sa akin based on my experience, no, sa Ads on Reels. Pero sa in-stream ads, guys, wala na akong earnings kasi hindi naman talaga ako nag-upload na ngayon ng long-form video dito sa aking account. Yun nga. And alam naman natin, 'di ba, mas mabilis mag-viral yung mga short video ngayon, kaya dito talaga ako nagpo-focus. And then sa monetization, guys, no, make it sure kung kayo is magli-link ng mga payout details nyo, dapat nakapangalan sa inyong bangko or talagang tama yung pag-fill out yun ng form or yung W8BN form. Meron kasing intermediary doon, option kung saan pwede kayong magpasuyo na may magre-receive ng payout nyo. Parang ganon. So, before kayo guys mag-fill out, basahin nyo muna yung, yung monetization na details regarding dyan. So, ang daming nagkakamali, no? Kaya nagkakaroon ng field. Ang daming delayed dahil nga po, kahit single digit lang na account number nyo na mali. So, automatic yan, i-revert papunta kay Facebook ng bangko. So, ganun po yan. And then, ito yung isang example ng ating monetization kung kayo is invited na sa content. Wala na kayong makikita earnings dito. Sa Ads on Reels and sa in-stream ads, wala na kayong makikita. Lahat yan, guys, ay nasa content monetization. So, isang earnings na lang na pinagsama-sama. So, yung earnings nyo sa bonus program, yung earnings nyo sa long-form video, sa in-stream ads, and yung earnings nyo naman sa short-form video o sa Ads on Reels. So, pinagsama-sama na yan sa bagong content monetization. So, saan nga ba yan makikita? Kung babalik ulit tayo sa ating Facebook account, and then, punta lang kayo guys sa inyong creator support, then monetization, and then i-click nyo guys dito yung program eligibility. Click nyo guys sa may ibaba yung in-stream ads. And then, mababasa natin dito, as of October 4 pa nga po, we will no longer be accepting application for in-stream ads on Facebook because we are building simplified creator monetization experience, which is ito nga yung Facebook content monetization. This experience merge our in-stream ads, Ads on Reels, and performance bonus into one. So, magkasama na yung tatlong kitaan na yun. Making it easier for creator to earn from multiple content format. So, depende kung yung isang form of content, sample, pictures, or a video, kung alin yung mas mataas yung engagement, possible, mas mataas din yung earnings doon. Sabi dito, we understand that these changes may be disappointing for some creators, but we believe it is necessary step towards creating a more streamlined, effective monetization experience. At sabi din ni Facebook, kung tayo ay interested mag-apply dito sa bagong Facebook monetization, meron po akong separate video niyan. Kasunod po ng video na to, panoorin nyo kung paano kayo makakapag-apply sa bagong monetization program. Okay, sabi dito, while the beta will remain invite only until 2025. Kung kayo po ay hindi pa invited at nakapag-send na kayo ng application or interest dito sa bagong program, huwag kayong mag-alala. More patient nga, sabi, diba? Para at least hindi tayo mawalan ng ma-demotivate sa pag-create ng content. Tiyagain lang natin, enjoy lang natin. And yun nga, regarding sa payout, make it sure kompleto yung details nyo, tama yung bangko, at syempre, complete pa rin tayo sa mga policy ni Facebook. Yun lang guys, yung ating update ngayong araw dito sa Facebook monetization. Maraming salamat. At kung bago ka pa lang dito at napadpad ka sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe. Click the bell icon para pag meron tayong mga next video, mapanonood nyo po kaagad. Yun lang. See you again sa next video. Bye-bye!